Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo. Namnamin yung tuwiran, yung Ama sa inyong kalooban. Lahat ng inyong mga nararamdaman, makalalayang tuwiran. Hirap man at sakit, kayo'y magagaanan, sapagkat siyang tuwirang buhay na walang hanggan. Kapag ika'y anak niya, sa kanya'y nakadama, makalalaya kang tuwiran at di pahihirapan. Isip at damdamin, hindi maghahari yaong tunay na dilim, kundi ito'y hahawiin, liwanag ay kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Emosyonal. Walang nakakahiya kapag sinigaw mo ang laman ng puso mo. Walang nakakahiya kapag siniwalat mo ang laman ng damdamin mo. Walang nakakahiya sa mabuting ginagawa. Ngunit kahiya-hiya sa amang dakila kung magmamatigas ka ng loob sa Kanya at magmamapuri ka bilang anak niya, samantalang kilalang kilala ka niya. Kaya't hindi nakakahiya, umiyak ka man sa lupa. Makita ka man ang iyong kapwa na tumutulo ang luha. Kung ang itinulo ng luha mo ay pagpapakababa, subalit kung pagmamatigas at pagmamataas, marapat kang ang mahiya. Huwag sa kapwa, kundi sa amang nagpahiram ng buhay sa madla. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Katotohanan ng sa akin tinuturan. Walang mahirap, lahat ay magaan. Sapagkat hindi kayang gawin ng taong mahirap at humihirap lamang kapag nagpapahirap sa kanyang isip at bumibigat lamang kapag hindi nito niloloob. Ngunit ito'y magaan at ito'y napakagaan kapag Ama ang mangingibabaw. Sapagkat hindi kadaranas ng bigat at hirap. Mahirap man para sa iyo na pagagaan niya. Mabigat man para sa iyo'y napagagaan niya. Napagiginhawa niya ang lahat ng mahirap at napagagaan na lahat ng bigat. Kaya nga't ang wika niya'y tanggapin niyo akong ganap. Upang ako ang makapingibabaw at sa inyo'y makapagharing tuwiran, kaya't maliwanag na tinuran. Halik kayo mga anak kong napapagal. Kayo'y magsilapit sa akin. Kayo'y aking pagpapahingahin. Ako ang mabuting pastulan at mainam na batisan. Humingi kayo sa akin at kayo'y aking pagbibigyan. Kumatok kayo't aking pagbubuksan. Ano baga ang ibigitura ng mga katagang ito? Kung di ito'y paalala sa lahat upang magtanto at magnilay. Kaya't kung kilalang ama't na kilalang lubos, anong mabigat para sa'yo? Anong mahirap para sa'yo? Wala, sapagkat bilang tao, walang makakakaya ng bigat at mahirap. Ngunit ang Diyos Ama, lahat ay napagagaan at lahat ay napagiginhawa. Kaya tanggapin lamang siya at luluwag ang pakiramdam. Buhay ba ang ama-anak? At siyamang buhay siya. Manaligkat ang kinin mo, uuwi kang maginhawa ang kalooban. Uuwi kang may galak, uuwi kang masaya. At yaon lamang ang kailangan. Tandaan ninyo, kung mayroon kayong saloobin, idaan nyo lahat sa panalangin. Kung mayroong taong di makaunawa sa inyo sa lahat ng mga gagawin ninyo, sa halip na kayo'y magalit, matuwa kayo. At sa halip na kayo'y magalit na magalit, ipanalangin ninyo. Sapagkat wala namang magagawa ang salita. Makatandaan ninyo, ano man ang sabihin nyo sa taong sarado ang diwa, hindi ito makakaunawa. Ngunit ipanalangin ninyo kapag ang Ama ang kumilos, walang imposible sa Kanya. At ito ang aral, ito ang gusto ng Ama. Ituro ang tama at tumpak. Hindi puro salapi lang ang ilalahad nyo sa lupa.
Hindi puro bagay lang kung paano nyo ito kakamtan. Ang dapat nyong kamtan muna at nauuna, dapat ay ang paghahari ng Ama. At kapag nakamtan nyo na ang paghahari niya, madali nang isipin ang pera. Madali na ang paraan sa pera. Sapagkat ito'y pangalawa lamang sa buhay ng tao. At ang pangunahin sa buhay ng tao, dapat malakas ka. Ngunit ang pera, marami man yan at hindi ka malakas, aanin mo yan. Makapagpapalakas ba yan sa'yo? Pangunahin, malakas ka, malusog, masigla ka. Sapagkat kung may malakas kang katawan, masigla at malusog, ang pera ay hindi masyadong mahalaga. At yan ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit sa mga makasanlibutan at makalaman, pangunahin ay pera. Hindi maaring mabuhay nang walang pera. Kaya, huwag niyong masyadong dibdibin at pahirapan ang loob niyo sa pera. Sa lapi baga, ang may pandinig ay nakarinig. Dalahin sa pamilya, sino bang walang dinala? Pakatandaan ninyo, pagkabait-bait, pagkabuti-buti nyo man, may problema kayong manugang, may problema kayong asawa, may problema kayong kapatid, walang perfect na pamilya. Kaya't kung matibay ang loob nyo at malawak ang inyong pangunawa, walang problema. Sapagkat kayong nakakaunawa, tagadulog nila. Hindi kayo tagapag-away nila. Kayo ang tagadulog sa kanila, tayo, sasabihin niyo sa kanila, ay sama-sama. Kaya kayong ginagamit ng Ama ang tagapagdulog sa Kanya, taga-akay sa Kanya, at tagapagbigay sa Kanya. Kaya't itong pinakamahalaga. Kaya't kung sa pamilya may maliwanag ang isip, walang gulo, walang hidwaan. Sapagkat gaano man kasama ng mga kasama at ikaw na mabuti, nagpapakatatag, nagpapakatibay sa Ama, maaakay mo ang mga dilim na iyan, ang isipan. Kaya't magtibay ka lamang. At nang dahil totoo ka namang nasa liwanag, hindi ka napatatangay sa kanila, sapagkat alam mong sila'y marupok, mahina, sila'y may sakit sa kaluluwa. At ikaw na nagamot na ng kaluluwa ng Ama, ang nagbigay ng kagalingan, huwag kang patangay sa sakit nila. Kundi ikaw ang maging isang halimbawa at panuntunan mo'y gawin, yaong mula sa Kanya. Ngunit kapag nagbilang tao ka, pare-parehas na kayo, wala nang naiba. At siya ang nais ng Ama, maiba ka anak niya, na kumilala at nagpakilala na ako sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, wala nang magsusumigaw sa pait na nalasap, wala nang magsusumigaw sa hirap na dinanas, wala nang maglulumuha sa sakim na ugali. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, anak, ipanatag mo ang loob mo at ipayapa mo ang isip mo nang manood sa buong bahagi ng katawan mo, tinuturan ko at siyang magsilbing kagaanan ng dinadala mo. Sa gayon, mapapayapa ka, sapagkat ang salitang banal ay nagbibigay lakas at buhay. Sa mga tumatanggap, ito'y matwid na nagaganap. Sa mga hindi, ito'y nagiging pabigat. Parang nakabikilan, may batong nakaatang. Ngunit kapag tumanggap ka, may bato na tanggal at naparang. At siyaan ang kapangyarihan ng salita ng Ama. Dalawa ang bagay na nakakamtan ng tao. Ang bigat na dinadalay nakagaan sa kanya at sabdako namang hindi tumanggap, lalong nakapagpahirap. Kaya't ang salita ng Ama, tabak ang tawag. Kabilaan ay talim kapag pumasok, kanino man mabubuhay at maghihilom ang sugat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't inyong pakinggan mula kay Juan. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at
inaalihan ng demonyo? Hindi ako inaalihan ng demonyo, sagot ni Jesus. Pinararangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahanap ng aking kapurihan, may naghahanap nito para sa akin, at siya ang hahatol. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo. Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong mga aral. Dakila ka ba kay sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nangangaral sa aking sarili, ya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi rin ninyo, siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y nagiging sinungaling sa katulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago nanganak si Abraham, ako ay ako na nga. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Sadyang napakahunghang ng tao, sapagkat di nawawawaan ang bibig lang ng nagkatawang tao ang ginagamit ng Espiritu na mismo ng Ama. Kaya't pinangusap niya ng gayon, ngunit di nila maramdaman. At sino nga bagang tao ang magpapakilala sa Ama samantalang walang umakyat sa Kanya? At sino nga bang tao ang magsasabing kilala niya samantalang walang nakakita sa Kanya? Sa makatwid kaya sinasambit ng ipinagkatawang tao sapagkat kilala at batid ng Espiritu niya yaong mga sinasambit sa harapan ng tao. Ngunit hindi nga ganang nawawaan. Kaya't nagpuyos ang kanilang mga damdamin na galit. At siya ng tao, kapag di niya nawawawaan ang mga aral na totoo, nagpupuyos sa galit. Nagngingit-ngit ang dibdib. Sapagkat di nila mawawaan ang kanilang tinatawag ay hindi nila nakikilala at wala silang nadarama. Subalit kapag ang nadarama mo Espiritu ng Ama sa pagkatao mo'y naroroon siya, ang mga aral na totoo tapat na mula sa Kanya ay batid mo na. Kaya nga, saan ka man makaparoon at saan ka man dumuon at saan ka man pumarito at pumariyan, hindi mo itatatwa ang aral niya. Ipaglalaban mo kahit saan dako, sapagkat siya ay totoo at siyaon ang buhay ng tao. Kaya't winika nga, ako ay ako na nga. Sino ngang magwiwika ng gayon? Yaon ang pagtutura ng Espiritong di nasisilayan ng tao, ngunit bibig ang minamasdan at tao ang pinangihiragan. Ngunit ang wika ng Ama, mangusap ka, Espiritu ko. Ibinaba kita sa mundo. Ginamit ko'y pagkatao upang masiwalat ako. Sapagkat ang Espiritu ko hindi nyo nakikita at nakikita ko kayo. Kaya't walang butot, walang laman tulad nyo, sapagkat winika ko, ako nga ang katotohanan at buhay noon paman. Kaya't ako'y ako na nga noon, ngayon at kailanman, kaya't ang kikilala sa akin, silayan man niya ang mga masasama, hindi siya magagapi. Makita man niya ang mga matwid, hindi siya mag-aalala. Lalo pa siyang matutuwa sapagkat tulad niyang matuwid na ginagawa. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, alala umbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Makauunawa ba ang matwid na tao? Makakaunawa ito. Subalit ang baluktot walang maunawaan sa totoo.
at siya ng patutong nagpuyos ang kalooban ng mga hindi totoo. Kaya't sa araw na ito, kung katotohanan ng taglay nyo, mawawawaan yung di tao ang sa inyo'y maglilingkod at lalong hindi nyo tatanggapin tao ang maglilingkod sa inyo. Kaya't siyamang hindi nyo tinatanggap ang pagkataong maglingkod at gumamot sa inyo, ano bagang layon at nasa ko? Makilala nyo ang totoo ang nararapat at damhin nyo ang karapatan nyo na mahal kayo at tuwirang makinabang bilang tao. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Yaon ang Espiritu, nangungusap ng katotohanan, nagbabadya ng marapat, nagpapaalala sa dapat. Subalit sinong makikinig? Sinong tatanggap? Yaong mga anak ng Ama na sa kanya'y matuwid na nagnanasa na siya'y kapiling at makapiling. Subalit, kung ang pagnanasa mo'y kaiba sa kaiba ng kapwa mong nakadama, hindi mo ito mararanasang tanggapin at di mo mararanasang kamtin. Kaya nga't ang wika, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Matwid kong tinuran yaong marapat sa inyo. Matwid nyo rin tanggapin kung matwid ang puso nyo. Matwid nyong liripin kung maliwanag kayo at ang taglay nyo'y hindi pagkatao. Maliwanag nyong mawawawaan yaong mga sinambit ko. Kung matwid na sa isip nyo'y ama ang natirito. Subalit kung pagkataong dilimang nananahan, kailan may di nyo makikita yaong aking katotohanan. Kaya't ang wika ko, Ephata! Mga buksan kayo. Yaon din ang sinambit ko noong panahon yaon. Ngunit ngayon sino magtuturang ako pa rin ito. Kaya't ang magtanto ay makapagninilay at ang nagnilay ay magbulay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kayo mismo taong matatalino, mawiwik at matatanto nyo sa sarili nyo. Ito bagay kayang pag-aralan ng kapwa nyo tao? O dili kaya'y sino magbibigay sa kanya para ito'y pag-aralan niya at isambit sa inyo? Katapang naman ang kapwa nyong ito para tularan mga aral at salita ko. Sinong nag-aral at sinong nagtuto sa kanya? Wala ni sino. Kaya't siya unang patutoong, inilalagak ko lamang dinaratal kong tuwiran upang sa inyo'y bigkasin at harapan ay matanto. Kung magninilay kayo at matatanggap nyong ganap, mapagsusuri ninyo, hindi tao at kapwa nyo, yaong nagturan sa inyo. At siyaon ang dahilan at kaparaanan ko, kaya't dinadalas-dalas siya ang pagbigkas ko. Maliwanag kung patutong hindi kakayanin ng tao itong dalas-dalas na pagwiwika ko, sapagkat kung pinag-aralan at ninamnam lamang niya, hindi niya magagawang ganitong pagtuturan ko. Kaya't ang wika ko'y dalas-dalasan ninyo, yung pagbabago o mga mahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, matwid ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Hatyo karameleyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mabilis kumanghambin sa hagibis yung aking pagbigkas. Ang may pandamay makadama, ang may ulirat ay nagising, at ang natutulog ng mahimbing ay bumangon. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sinong magtutugma-tugma at iririma ng ganito ang aking salita? Demonyo bagay makawawangis ng ganito. Kaya't patutuo ko sa inyo, di rin kaya ng tao. Kaya't sino akong nangusap sa inyo? Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't tulad ng mga ninuno nyo, ang di nakaunaw at nakadama, hahatulan din si Constancia tulad ng paghatol sa akin, yaong pagkatao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit, wawangisan nyo pa baga, yaong gawa ng mga ninuno nyo? Ano pang hinihintay nyong pagbabago tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Hatya karamalayana, nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ay, buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Patag ka na ba, anak? Upo ka na. At mapapatag ka na. Mapalad ka. Sapagkat matagal mo nang kinuyumyaan sa dibdib mo. At ngayon ay bulalas mo. Kaya't kung paano niluwal mo ito, ay huwag mo nang tanggapin pa nang patuloy kang lumigaya. Nek karameneyahanam! Nek karameneyahanam! Nek karameneyahanam! Subukan ninyong kumuha ng sisidlan. At punuin nyo ng tubig at itali nyo. Kapag ito ay lumigwak-ligwak, siguradong puputok ang lalagyan nyo. Di bagat aapaw din yan. Yan ang puso nyong malabot na walang buto. Kapag pinagsidlan nyo na ng pinagsidlan na hindi nararapat, siya rin ang nahihirapang ganap. Nek karameneyahanam! Nek karameneyahanam! Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya nga't unang bahaging ginagamot sa inyo, yung isip at kalooban nyo, upang buong bahagi ng katawan nyo ay makinabang na totoo. Nek karameneyahanam! Nek karameneyahanam! Tao, mata nyo'y makakakita kung maliwanag nga siya. Ngunit ang utak nyo, walang makababasa ni sinuman sa inyo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Walang pinagkaiba kapag may nagkwento. May kapre eka. Ko! Loko-loko eka. Nung kapre, wala pa eka ang nakita ako ng kapre. Bah, gusto pa yata niya makakita muna bago maniwala. Ganyan ang tao. Ay, totoo eka yung sinasabi nun. Ko eka! Mangyari muna yung sinabi niya bago ko paniwalaan. Yan ang mga taong walang totoong tiwala sa amang kanyang tinatawagan. Subalit, kung naniniwala ka may Diyos Espiritu, pagtitiwalaan mo ang kapwa mong ginagamit na palagay mo, ay di gagawing magpakaluka-luka o magpakaloko. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't kung kapwa nyo taong pakikinggan ng kapwa nyo tao, wala nang magtutuwid at makikipagtuwid sapagkat ang lahat ay baluktot yaong isip. Mahal na mahal ko kayo, kaya't ang mga pinagtibay, yaon ang nakatanggap, at ang nagpakatibay, yaon ang nagtagumpay. Tao, ang kaloob nyo, hindi kaloob ko, at ang hiniling nyo, hindi nyo mahihiling. Kung ganang ako ang sasabihin, Panginoon ko, Diyos ko, makatulad ako sa iyo. Ngunit, at pasubali, marami kayong kahilingan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Subalit ako, hiniling ko sa Ama ko. Ama ko, Ama ko, Ama ko. Ang sayo ang mangunang totoo. Tupdin mo ang marapat sa akin. Ya mga ko'y binaba mo sa mundo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Ngayon tao, bulayin ang tinuran ko. Sasambitin baga ito ng kapwa nyo tao? Sino siya para tularan ako? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At sasabihin baga nitong si Constancia, Ama ko, Ama ko, Ama ko, matularan kitang totoo. Hindi niya kakayanin at walang makakakaya. Kaya't ang aking espiritu, yaong humihingi, upang kayo'y bigyan ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
Nararamdaman nyo bang buhay at totoo ang Diyos? Kung magkagayon, dapat matatapang na ang loob nyo. Kapag halimbawa, may kinausap kay di ka naunawaan, magpapagibig ka ba't magagalit? Wala nga siyang pangunawa. Patotohanan mong may pangunawa ka ngayon. Patotohanan mong ikay may pangunawa. Tama ba ga? Ngunit kung hindi ka nakaunawa, pares kang walang pangunawa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't iniiba ng Ama ang natural na pagkatao at binahaginan ng Espiritu. Yaon ang patuto, magkaiba sila ng tuntunin at gawain sa mundo, sapagkat ang tao'y tao at ang Espiritu'y Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahal niyo ba ang Diyos? Mahal ba kayo ng Diyos? Siguradong sigurado mahal na mahal niya kayo. Siya hindi sigurado sa pagmamahal niyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng tinuturan ko, sumain niyo ang kapayapaan. Sumain niyo nga ba ang kapayapaan? Nasa inyo ba ang kapayapaan? Kung nasa sayo, di ka naiiyak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang iyak ng iyak tao, ang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, pusa. Miyaw ng miyaw. Ang ungol ng ungol, aso. Ang kagat ng kagat, linta. Ang sip-sip ng sip-sip, suso. Kaya gusto nyo bang matawag na hambing sa mga hayop? Gawin nyo ang pagkatao nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mataas ang uri ninyo sa hayop. Patotohanan nyong mataas ang antas ng isip nyo. Kaya't di kayo tutulad sa asal hayop, kundi tatalikdan nyo o galing hayop. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano ngayon ang palagay nyo? Para masiyahan at matuwa kayo. Kayo'y mangagtawa at kayo'y mangagsuri. Walang magaganap na mabuti sa inyo. Kayo'y magnilay at tumanggap. Kayo'y masisiyahan, magagalak, kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Aba, masarap ito Purihin, purihin, purihin ang Ama. Anak, tandaan mo, lilisan ka sa Pampanga, dala-dala mo ang galak pagbabalik mo, sapagkat di tao ang kasiyahan, kundi ang Diyos, Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Napakita mo lamang sa Ama kung sino ka't ano ka. Kaya't ang bagay ay walang halaga, ngunit ang Ama mahalaga sa iyo. Sapagkat higit pa dyan ang kakamtin mo, pakatandaan mo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kapag sinaktan ka, may ibibigay na pampasaya at pampaligaya. Ngunit ang nanakit, laging iiyak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, habang di nagbabagot dolang pagbabagong buhay, dilim ang buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Alive na alive ang Diyos. Kayo ba'y alive na alive? Oh, you're dead, sabi ng Diyos.
mahal na mahal ko kayo. Kapag patay ang damdamin, patay. Ang nilalang na yan, buhay lang ang katawan. Patay sa kalooban ng Ama. Subalit, kapag buhay ang damdamin mula sa Ama, buhay pati katawan. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't maliwanag ang tinuran. Kailangang magkaroon muna kayo ng kamatayan at ng mabuhay ang tunay na magbibigay buhay. Kaya't paano nyo ito kakantan? Mayroon kayong isusukot, tatalikdan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y liwanag na nakamtan, upang magsisibol yaong pawang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Dapat lang. Sapagkat hindi na kailangang magpatumbay-lumbay pa kayo para sa pagunita ng Kwaresma. Tapos magsasakripisyo kayo, punta dito, punta doon, 14 na simbahan, pag-uwi na may mura-mura. Pakakain kayo, pagkatapos niyong kumain, magkukwenta. Wag na. Sabi ng Ama, pakitang tao yan. Papuri sa inyo at pararangal sa inyo. Ako'y walang pagpaparangal nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Anong sabi kapag nag-aayuno kayo? Maglinis kayo ng mukha nyo, eka. Manood kayo, eka, ng tama. Ngunit huwag nyo nang pakitang para kayong pawis na pawis at hirap na hirap. Pagkatapos naman ang loob nyo rin ay sakit ng loob ang naroroon at di kayo makapagpatawad. Anong ginawa ninyong tama? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumain nyo ang kapayapaan. May tanong ba kayo? Mayroon ba? Aba, yan. Dapat lagi kang nakatawa, no? Oh, pag umiyak ka na naman yan, di kita palalakarin. Oh, kain. Lagi mong kinakain yan sa Saudi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Puro ka eka Ama, puro ka Ama. Anong gusto mo sabihin ko? Petra, Petra, Petra. Yan ang tao. Hindi nawawaan ang pagsambit ng Kristo na Ama. Sapagkat nagmamagaling sila, kilala nila ang Ama. Kung kilala nila ang Ama, dapat mapagmahal sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nasusukat ang pisi kahit gaano kahaba. Natatarok ang ilog kahit gaano kalalim. Subalit ang dagat, walang makasusukat at makatatarok. Yaon ang patuto sa inyo tao. Ang bumuhay at nagkaloob nito, siyang nakababatid. Gayon din ang sukat at haba ng buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Abay ka, parang galit. Sinong nagagalit?
Sinong nakakagalit? Kung nakakagalit kayo, maaring magalit. Subalit, walang nakakagalit sa inyo. Sa palagay nyo, ba't kayo kagagalitan? Ngunit kung nakakagalit nga kayo, mag-isip-isip kayo. Subalit ang nangungusap sa inyo, hindi galit. Baka kayong nagagalit. Buhay na buhay ang Ama! Sumain nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Ang hirap sa tao, mapagbintang, mapagparatang. Kung ano ang kanyang sinasabi, yun ang laman ng puso niya. Sapagkat pinatuturan sa akin ay ganito, kaya't sinasambit ko naman sa inyo. Kung may pandinig kayo, kayo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tandaan ninyo tao, sa pangangaral may dakong pangangaralan. May dakong bibigkasin kung ano dapat iaral. Subalit hindi sa lahat ng dako'y dapat mangaral. At hindi rin sa lahat ng dako at sa lahat ng sandali at mga okasyon, mangangaral ka na lamang. Sapagat ang tama't tumpak na pangangaral, may tamang lugar. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tutungo kang mangaral sa isang may kaarawan? At pagkatapos ikaw bagay pakikinggan? Ang mga dumalo roon ay makikidalo sa hadaan at may kaarawan, hindi para pakinggan ang aral na mainam. Tao, magbulay kayong totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't may takda at lugar na panawagan. Jesus mang naturingan, Moises mang sinambityaan. At ang inyong pagninilay kung tama tumpak ng kabagbulay, matatanto nyo lahat ng aking winika at sa inyo itinuran. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, manigis, manigas ang inyong paninindigan. Subalit, lumambot ang inyong kalooban. Sumainyong paghahari, magliwanag kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo ng mabuti at maliwanag na pangunawa upang maunawaan nyo kung ano bagang ginagampanan at ginagawa ng mga katauhan na sa inyo ay ginagamit. Sapagkat kung hindi nga, paano ninyo matatanggap? Buhay ba ang Diyos? O anak, yan, panaligan mo. Bakit ganyang kulay ang binigay ko sa'yo? Kapag paglabas mo dito, dala-dala mo pa rin ang tinanim ko sa'yo, gintong buhay kakamtan mo. Buhay bang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May pasubali. Kaya't ang lahat ng pasubali kapag natanto, magagalak ang nagnilay, tumanggap at umangking ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Oh, ibigyan kita ng kalapat mo't marapat sa iyo. Ayan, makikita mo yan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat, hintayin mo yan. Makakatagpo mo't may bibigay sa iyo ang dapat at marapat. Kaya, higit kang magagalak. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y liwanag na taglay, upang huwag kayong madimlan. Ang Ama'y inyong kamtan, paglinayan niyong ganap ang kanyang kaukulan, at kayo'y magnilay na tuwiran, mabuo inyong pananalig kailanman.
ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O, ang kinin mo, resolba na. Lutas na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal ba kayo ng Diyos? Aba, siyempre, pati ako mahal niya. Kayo lang ba? Mahal ba tayo ng Diyos? Siyempre po, kung di tayo mahal, sino nga bang magaganito? Nako, Diyos ka. Kahirap magdrama sa buhay. Tama ba? Mabuti pa yung artista, may bayad. Pero ikaw, magdrama ka sa ganitong sitwasyon mo at ganitong kalalagayan at ganitong gampanin, naklo, lukalakwa ka ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Aya, ibig sabihin, hindi. Aba, takda-takdayaan. Tama na isa ha. Huwag kang iibig sa dalawa, parang bangka. Ayan. Aba! Nasa po. Tingnan nga natin. Ayan. Lumikwad. Ay, hindi sa'yo. Sa likod niya tumama. Ayan. O anak, tandaan mo itong tuturan ko sa'yo. Lahat ng tinuro at tanggapin mo, turo ng ina mo, makakamtan mo yung kursong gusto mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Matuyo na kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam ko ay magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking
mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Yan ang gusto ng Ama. Manalig ka, angkinin mo at tanggapin na. Di mo man nakikita, may magagawa siya. Di mo man alam, batid na batid niya. Kung sino ka at ano ka, lahat ng hiling mo ay alam na. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama dahil buhay ang Diyos. Ano sa palagay nyo ang gusto nyo na hindi niya alam? Tama ba? Totoo ba ang Diyos? Sabi mo nga, Amen. Aba, magkwento ka nga sa Kanya, magkwentuhan na kayo. Pwede na, no? Oh, huwag kang iiyak para. Wala yung kabarkada mo. Ha? Hindi na. Hindi ka naiyak. Ah, hindi na. Napakabait mo na ngayon. Diba, no? Akala ko hindi ko iyak. Natatawa ka na. Yan. Dapat ay hindi umiiyak, kundi masaya. Ano? Ninaapektuhan ka. Nalig ka. Huwag mag-iinit ng ulo para yung namaga. Diba? Ay, magbalik sa normal, ano? Sayang, nagpatumpik-tumpik. sana, ano? Tulad niya, no? Tumigas. Kasi pag matagal na yung na-stroke at tumagal, tumitigas yung mga
ba kayong tanong? Wala tayong tatanong ano? Kumusta ka na anak? Taga saan ba kayo? Saan sa San Ildefonso? Mataas na. Saan ba yun? Mataas na. Mataas na parang. Sige. Nag-mission na kami doon dati sa may San Ildefonso, pero hindi ko alam kung saan doon. Napakabuti po ng Diyos, dahil kung hindi siya mabuti, walang maglilingkod, ano? Kung walang nakadama ng kanyang kabutihan, walang makakatuto sa kanyang kagustuhan. Walang matututo, walang makakaalam, at walang magmimithing umalam, sapagkat kung hindi siya nadama, kung hindi siya nakilala, hindi siya hahanapin ng mga anak niya. Kaya yung mga nakakilala, nakadama, sila ang mga nagpapatotoo. Yaon po yung nang unang panahon sa unang tipan. Sino ang unang ginamit niya? Si Noe. Di po ba? Hindi naman si Adan eh. Nandun po ba si Adan na ginamit niya? Hindi na. Si Noe, ang kauna-unahang pinag-atasan na gumawa ng daong. At hanggang sa saling lahi na si Abraham ang pinagsabihan na siya ay magkakaroon ng maraming lahi. Tulad ng mga bituin sa langit. Pagdating kay Job, anong sinabi? Manalig kang matapat. Sino ba ang gumagawa ng niebe? Di ba? Pinakilala ng Ama yung mga nilikha niya, at nang makilala ni Job, gumaling siya. Buhay ba nga ba? Si Tobit, kay buting tao, naglilibing ng kanyang mga kababayan, tumutulong siyang lihim sapagkat kapag nahuli, papatayin, kaya nililibing niyang lihim ang kanyang mga kababayan na pinapatay sa kanyang bayan, na hindi niya pinaalam sapagkat kapag siya ay nalaman, pati siya'y papatayin. Ngunit, nagkaroon ng bulag na mata. Nabulag ang mata sa kabila ng kanyang ginagawa. Anong sabi? Mabuti pa siya ay mawala na at mamatay sapagkat puro dilim na lang nakikita. Ilang taon siyang nagdusa. Ngunit pinagkaloob pa rin ng Ama na magliwanag ang kanyang mata sapagkat may pamamaraan pala siya. Kaya kayo isipin nyo, taon ba binilang ng sakit nyo? Si Tobit nga 4 na taon eh. Mag-4 na taon. Si Job. Pag-aralan nyo ang Biblia, ang mga salita ng Biblia at isabuhay nyo. At kung pinag-aaralan ninyo, di nyo naman sinasabuhay, huwag na kayo mag-aral. Lalo lang kayo nagkakasala. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Bakit? Nang panahon ni Ezekias, yung mga istorya na yan ang inyong pagnilayan para tumibay ang pananampalataya nyo. Nang panahon ni Ezekias, mamamatay na. Habilinan na niya dapat ang kanyang mga kababayan kung anong kinanyang sinasakupan. Subalit humiling siya sa Ama, 15 taon binuhay pa. Ang 12 taong dinudugo sa panahon ng Kristo. Ang bulag ng isinilang, ang bingi ang pingkaw. Bakit hindi makatuto ang tao kung tunay na nananampalataya? Basa naman ang basa ng Biblia at pagkatapos sasabihin pa, wala kang nanggagamot na banal na espiritu. Kaya pala sila'y masamang espiritu. Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ng Ama ang tao. Oras na, takda na, para magising na may banal na espiritu ka. At kung wala, baka mahuli ka, mamatay kang magdusa kaluluwa. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, magnilay kayo at magbulay. Ang sabi nga, sa panahon naman ni Jacob, ang sabi niya ay, marami ang magiging inapo ni Abraham.
hanggang salin lahi, magiging katulad sa buhangin sa dagat. Din yun pakinggan. Kala nyo tapos na. Tingnan natin kung paano manampalataya. Mula sa Genesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo." Pagkarinig nito, nagpatira pa si Abram. Abram pa, hindi pa Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyong lahat habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupang ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kaya naman dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi ng Diyos kay Abraham. Maliwanag ang habilin, kaya naman maging tapat sa ating tipan ang iyong lahi. Lahi ka ba ni Abraham? O lahi ka ng ulupong? Sumainyo ang kapayapaan. Kaya kung lahi ka ng ama, hindi mo tutularan ng ulupong. At di ka magiging ulupong, kundi ugaling Abraham. Anong pangako? Hanggang sa saling lahi sa mga inapo mo, Abraham, aking silang pagpapalain. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, ang gusto ng tao, puro pagpapala, 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 walang pagsunod, walang pagtalima, walang pagbabago, pagpapala ang gustong mabago. Sumunod ka muna at nang makita mo ang pagpapala ng Ama mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sadyang ganyan ang buhay. Kung ang daliri ay di pantay-pantay, ang guhit ng palad ay di magkakatulad. Kaya kung unang yumaman si Juan, huwag kang mainggit Pedro. Kung unang pinagpala si Maria, huwag kang mainggit Juana. Kung unang namatay si Pedro, ba, sigurado walang maiinggit na Juan. Ganyan ang tao. Sana yung namatay, kainggitan din. Buhay ba ang Diyos? At kapag nagbagong buhay si Maria, hindi maiinggit si Matra. Maliban, gumusto siya. Dapat kainggitan nyo rin ang pagbabago. Para naman, mithiin nyo rin mamatay ang katawang lupa nyo at mabuhay ang Espiritu sa inyo. Sapagkat hindi lamang puro pagpapalang pang-espiritual ang dapat, kundi pagpapala rin pang-laman at sanlibutan. Subalit, dapat mas malamang ang pang-espiritual. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kapag hihiling ka, wag lang bagay. Hilingin mo rin ang magbibigay ng bagay na sa iyo ay manahan at wag puro pera. Bagay ang nanahan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain
kayong ganap. Tatanggapin nyo yan kung Ama ang tinanggap. Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. Bakit may pahabol pa at pasubali? Alangan namang pagpalain ka kasama ng ugali. Kaya wika ng Ama, magbago ka anak. Hindi ang pagpapalang tinatawag ay bagay lamang at salapi. Ang tunay na pagpapala na bago ang iyong buhay, pananaw sa katotohanan. At kapag nabago ang pananaw mo sa buhay katotohanan, pati pagpapala mong kailangan kasunod na iyan. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. At huwag kang pilosopo. Sasabihin mo, bakit yun? Masama ugali, ba't pinagpala? Para ka nang humatol ng iyong kapwa. Ba't dinaig mo pa ang Ama mo? Bakit hindi mo siya pabayang humatol doon at ikaw ang humahatol? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ang gawin mo, kung nakita mong pinagpala si Juan na masama, ikaw magpakabuti. Sapagkat kung masama man siya at maganda ang buhay niya, sinong parurusahan? May pagpapala bang kakamtan siya sa ibayong buhay? Wala. Ngunit ikaw na hindi nagmamasid sa pagpapala niya, napapakabuti ang ginagawa mo, payamanin ka man ng Ama, maligaya at masaya ka hanggang sa kabilang buhay. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya pakatandaan ninyo, hindi nakaiinggit ang yaman sa lupa at walang dapat mainggit sa kanino mang kapwa. Tuod, tuod, tuod sa pananalig. Ano ba ang tuod? Patay. Tuod, rebulto, hindi gumagalaw, walang pandama, walang masabi. Tuod! Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Maraming uri ng pagpapala na kapag nakamtan ninyo yaon, na kung ang nangingibabaw ay pagpapalang espiritual, kaysa yan ang buhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, halina po kayo.